Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang The Goblin. Sa Seoul, South Korea, ang isang maalamat na asasin na binansagang goblin ay nakatanggap ng utos mula sa kanyang amo para patayin ang isang grupo ng mga gangster. Kasama niya ang isa pang asasin na nagngangalang Yongmin. Nagawa nilang tapusin ang misyon na ito, ngunit sa kasamaang palad, si Yongmin na isang baguhan ay nagtamo ng malubhang pinsala. Pagkatapos ay dinala siya ni Duyon sa bahay upang gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi nagtagal ay natunton ng mga pulis ang kliyente ng asasin na nagngangalang Kim. Siya ay isang negosyante. Sa kasamaang palad, hindi nila natunton ang organisasyon ng hitman na kinuha ni Kim. Sa pagpupulong ng investigasyon, inakala ng pulisya na may dalawang salarin. Ayon sa pulisya, ang isang salarin ay isang propesyonal habang ang isa naman ay isang baguhan. Pawang napatunayan ito ng investigasyon sa pinangyarihan ng krimen. Naghinala ang pulisya na ang propesyonal na salarin ay ang kasumpa-sumpang asasin na binansagang goblin. Kung totoo ang hinala ng pulisya, handa silang tugisin ang organisasyon kung saan nagtatrabaho si Goblin. Nagtalaga ang pulisya ng isang ahente upang magpanggap at mapasok ang organisasyon. Ipinakita si Duyon habang ginagamot ang sugat ni Yongmin. Sa sandaling magkamalay si Yongmin mula sa kanyang pagkahilo, sinabi sa kanya ni Duyon na ang kanyang telepono ay nakakuha ng maraming notification habang siya ay walang malay. Pagkatapos nito ay umalis na si Duyon. Tiningnan ni Yongmin ang kanyang telepono at nalaman na ang kanyang anak na babae ay isinugod kaagad sa ospital. Agad naman siyang pumunta sa ospital. Ang anak ni Yongmin na nagngangalang Yunju ay dadalhin sa emergency room dahil inatake ito sa puso, at hindi maaaring sumama si Yongmin doon. Matapos malagpasan ni Yunju ang kritikal na kondisyon, pinuntahan siya ni Yongmin. Masama ang loob niya dahil napakamahal ng bayad sa ospital. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng mensahe mula sa organisasyon kung saan magtitipon sila sa headquarters. Nagmadali si Yongmin papunta doon. Pagdating niya, nasaksihan niya ang isa pang asasin na pinahirapan ng amo nila na nagngangalang Beck. Nalaman niyang ang lalaki ay isang espiya na ipinadala ng mga pulis. Upang patunayan ang kanyang hinala, tinawagan niya ang listahan ng huling tawag sa telepono ng espiya. Sigurado siya na ang sumagot ay isang pulis na nagngangalang Choi. Napatunayan na ang lalaki ay isang espiya kaya inutusan ni Beck si Yongmin na tapusin ito. Ngunit mukhang kinakabahan si Yongmin bilang isang baguhan. Biglang dumating si Duyon at walang awang pinatay ang espiya. Samantala, sa istasyon ng pulisya, narinig ni Detective Choi ang balita na ang kanyang espiya ay pinatay habang nasa misyon. Siya at ang iba pang pulis ay agad na sinuri ang bahay ng espiya upang mahanap ang mga bakas ng sospek. Pagkatapos halughugin ang bahay, aksidenteng nakita niya ang isang maliit na tala sa kalendaryo. Ipinapakita nito ang lokasyon ng headquarters ng organisasyon na matatagpuan sa gusali ng Sangmi Furniture. Si Yongmin na nangangailangan ng maraming pera para mabayaran ang mga bayarin sa ospital ng kanyang anak ay humingi ng bagong misyon sa kanyang amo. Binigyan siya ng kanyang amo ng bagong misyon na patayin ang isang mataas na opisyal mula sa sarili nilang organisasyon. Kilala ang opisyal bilang mentor ni Goblin. Dahil napakadelikado ng target ay nag-alinlangan siya. Ngunit dahil malaki ang bayad, napilitan siyang gawin ang misyon. Pagkatapos ay pumunta siya sa apartment ng target. Bago siya pumasok sa loob, nag-alinlangan si Yongmin dahil alam niyang ang target niya ay ang mentor ni Duyon na magaling sa martial arts. Naalala niya tuloy ang anak niyang may sakit na si Yunju. Para sa kapakanan ng kanyang anak, kailangan niyang ituloy ang misyon. Sa ibang lugar, umuwi si Duyon sa kanyang bahay. Binisita niya ang kanyang anak na nagngangalang Ina. Si Ina ay halos kasing edad ng anak ni Yongmin. Ang kanyang asawang si Han ay nagkunwaring natutulog. Sadyang hindi niya sinalubong ang pagdating ng kanyang asawa. Nang makita ni Duyon na natutulog si Han, bigla niyang naalala ang mensahe nito na agad siyang magretiro sa kanyang trabaho. Hindi ninais ni Han na mapahiya ang kanilang anak kapag ito ay lumaki at nalaman ng mga tao na ang kanyang ama ay isang asasin. Habang iniisip ni Duyon ang mga sinabi ng kanyang asawa ay umalis din siya doon. Samantala, natagpuan na ni Yongmin ang kanyang target. Hinamon niya ito sa isang tunggalian. Nang napagtantong seryoso si Yongmin, kinuha ng target ang kanyang kutsilyo. Nagpatuloy ang tunggalian at muntik nang matalo si Yongmin, ngunit salamat sa kanyang determinasyon na mabayaran ang mga bayarin sa ospital ng kanyang anak, dahil nagawa niyang talunin ang target.
Pagkatapos ng tunggalian, naglinis si Yongmin ng kanyang sarili sa banyo. Pagkatapos ay humarap siya sa amo at iniabot ang patalim ng target bilang senyales na matagumpay ang kanyang misyon. Binigay ng amo ang perang ipinangako ngunit hindi kasing laki ng ipinangako kanina. Nagalit si Yongmin dahil nagsinungaling ito sa kanya. Desperado siyang patayin ang kanyang amo at pagkatapos ay agad na kinuha ni Yongmin ang buong pera at umalis doon. Hindi nagtagal, dumating si Duyon sa silid at natagpuan ang kanyang naghihingalong amo. Bago namatay ang kanyang amo, sinabi nito sa kanya na ang sumaksak sa kanya ay si Yongmin. Ilang sandali pa ay biglang sumulpot si Detective Choi para tambangan ang gusali. Laking gulat niya nang makita ang kalagayan ni Beck. Naghinala si Detective Choi na si Duyon ang pumatay kay Beck. Siya ay inaresto at dinala sa himpilan ng pulisya. Pagkaraan ng isang taon, nawalan ng pasensya ang asawa ni Duyon. Walang pag-aalinlangan itong nagpadala ng liham ng pamamaalam kay Duyon. Sa liham, sinabi sa kanya ni Han na huwag na silang hanapin ni Ina. Sinabi ni Han na kapag lumaki si Ina, sasabihin niya na namatay ang kanyang ama. Pagkatapos matanggap ang liham, binisita siya ni Yongmin sa bilangguan. Sinadya ni Yongmin na humingi ng paumanhin para sa maling pag-aresto. Ngunit dahil sa sobrang lungkot ni Duyon ay hindi niya gustong makakita ng sinuman sa araw na iyon. Pagkalipas ng ilang araw, gamit ang pera na ninakaw mula sa kanyang dating amo, si Yongmin ay bumuo ng sariling organisasyon ng hitman at nagsimulang magpakalat ng takot. Hindi nagtagal ay naging matagumpay siya bilang isang pinuno ng isang bagong organisasyon. Bilang resulta, si Yongmin ay opisyal na binansagan ng pulisya bilang isang federal fugitive. 8 taon na ang lumipas mula nang makulong si Duyon at sa wakas ay nakalaya na siya. Samantala, sa isang elementarya sa Seoul, South Korea, ang anak ni Yongmin na si Yoonju ay lumaki bilang isang makulit na bata, at madalas na nang-aapi ng iba. Si Yoonju at ang anak ni Do-hyen na si Ina ay nag-aaral sa parehong paaralan ng elementarya. Hindi matanggap ni Ina na makita ang kanyang kaibigan na binubuli ni Yoonju. Dumating siya upang iligtas ang kaibigan. Sumiklab ang away ngunit sa kabutihang palad, nakialam ang guro. Sa gabi, ipinakita si Yongmin na nagtagumpay sa buhay at yumaman. Pagdating niya sa bahay, agad siyang naghapunan kasama ang kanyang anak. Ngunit si Yoonju na bihirang makaranas ng pagmamahal mula sa kanyang ama ay walang pakialam. Balak siyang isama ni Yongmin para magbakasyon sa ibang bansa, ngunit tumanggi ito at umalis na lang. Kinaumagahan, si Duyon ay ipinakitang nagtatrabaho. Matapos makalaya, nakakuha siya ng trabaho sa isang car wash. Napakainit ng pagtanggap sa kanya ng mga katrabaho at mabait din ang amo. Pagkatapos ng trabaho pagdating ni Duyon sa kanyang apartment, bigla nitong naalala ang kanyang asawa at anak. 8 taon na rin na walang balita sa kanila. Sinadya ni Duyon na hanapin ang kinaroroonan ng kanyang pamilya. Kinabukasan, bumisita si Duyon sa istasyon ng pulisya para makipagkita kay Detective Choi. Humingi ng tulong si Duyon para mahanap ang kinaroroonan ng kanyang asawa at anak. Pumayag si Detective Choi na tumulong ngunit sa kondisyon na papayag si Duyon na bigyan siya ng impormasyon tungkol kay Yongmin, ang kanyang dating partner sa mundo ng kriminal. Gayunpaman, dahil pagod na si Duyon sa pagharap sa mundo ng mga kriminal, tumanggi siya at umalis. Kinagabihan, inimbitahan si Duyon at ang iba pang empleyado ng kanilang amo para sa isang hapunan. Masyadong nalasing ang kanyang amo at nawalan ng kontrol. Bigla na lang binugbog si Duyon. Nakarating ang balita ng insidente kay Detective Choi at inakala niyang si Duyon ang sospek sa pambubugbog. Agad siyang sumugod sa police station kung saan nakakulong si Duyon. Pagdating sa istasyon ng pulisya, mula sa malayo, nakita ng detective si Duyon na bugbog at siya ang biktima ng insidente. Inamin ng amo ni Duyon na siya ay nagkamali at humingi ng tawad kay Duyon. Nagkasundo silang dalawa at nagpasya na lutasin ang problema ng maayos. Nakita ni Detective Choi ang sandaling iyon at napagpasyahan na binago ng bilangguan si Duyon bilang isang mabuting tao. Kinaumagahan, binisita ni Detective Choi si Duyon at sinabing ipinagmamalaki niya ito dahil nagbago siya matapos ang kanyang sentensya sa bilangguan. Bilang kapalit, ibinigay sa kanya ni Detective Choi ang address kung saan nakatira ang kanyang asawa at anak. Nagulat si Duyon na makatanggap ng ganoong kabaitan mula kay Detective Choi. Agad siyang pumunta sa address pagkatapos ng trabaho. Si Han na kanyang asawa ay tila nagbukas ng negosyong salon. Nang abala siya sa pagtingin sa salon ng kanyang asawa mula sa malayo,
Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinalubong siya ni Ina mula sa likuran. Walang kaalam-alam ang bata na si Duyon ang kanyang ama dahil siya ay halos 1 taon pa lang nang makulong ang ama. Tinanong si Duyon kung bakit ito nakatingin sa salon ng kanyang ina. Sa wakas, napagtanto ni Duyon na ang bata ay si Ina, ang kanyang anak. Natarante siya, at ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kaya agad siyang umalis papunta sa kanyang kotse. Habang patuloy na tumitingin mula sa malayo, nakita niyang may taong nakabunggo kay Ina at nahulog ang kanyang telepono. Hindi tinatanggap ng bata na ang lalaking umalis ay walang paghingi ng tawad. Tinawag niya ang lalaki upang ito ay humingi ng paumanhin. Nagalit ang lalaki at muntik nang masampal si Ina. Sa kabutihang palad, agad na dumating si Duyon upang iligtas siya. Nang bubugbugin na sana niya ang lalaking ito, lumabas si Han mula sa salon. Laking gulat niya nang makita si Duyon na nakalaya sa kulungan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ina na si Duyon ay dati niyang kaibigan. Nagpasalamat naman si Ina matapos siyang iligtas. Nang maglaon, sabay silang tatlo na naghapunan sa isang restaurant. Nagtanong ang bata kung may gusto si Duyon sa kanyang ina. Nabulunan si Han sa narinig. Iniwan sila at pumunta sa banyo. Biglang pinakiusapan ni Ina si Duyon na mag-selfie at binigay pa ang numero ng telepono nito. Sinabi rin ng bata na handa siyang tumulong kung gusto ni Duyon na mapalapit sa kanyang ina. Pagkatapos ng hapunan, umuwi si Duyon upang magpahinga. Ngunit bago matulog, naglaan siya ng oras upang makita ang selfie kasama si Ina. Bakas sa mukha niya ang kasiyahan nang makita niya ang ngiti ng kanyang anak. Biglang may tumawag sa kanya at si Han pala. Hiniling sa kanya na magkita sila sa isang kafe. Sa kanilang pagkikita, ikinwento ni Han ang tungkol sa kanyang buhay matapos makulong si Duyon. Inamin ni Han na noong nasa kulungan si Duyon, nagpasya sila ni Ina na mag-migrate sa Amerika kung saan may kasama siyang lalaki. Ngunit hindi sila nagtagal. Nang maglaon, bumalik sina Han at Ina sa South Korea at nagbukas ng negosyong beauty salon. Sinabi rin ni Han na hindi pa niya nakikita na ganun kasaya si Ina magmula kagabi. Gayunpaman, pinayuhan ni Han si Duyon na huwag nang lapitan si Ina dahil natatakot siya na kapag malaman ng bata na si Duyon ang kanyang ama, mabibigla ito ng husto. Kinaumagahan, tila walang pakialam si Duyon sa babala ni Han ng gabing iyon. Dumaan si Duyon sa paaralan kung saan nag-aaral si Ina. Balak niyang bigyan ng relo ang kanyang anak, ngunit bigla niyang naalala ang mensahe ni Han kagabi. Kaya naman nag-alinlangan siya sa kanyang intensyon. Nang siya ay paalis na, hindi sinasadyang nabangga siya ng isang kotse. Nagkataon na ang sasakyan na nakabangga sa kanya ay ang kotse ni Yunju. Lumabas ang driver at gustong managot. Si Ina na nakakita ng insidente ay dumating din para tumulong. Nang makita ni Duyon si Ina ay bigla siyang bumangon na parang walang nangyari. Ngunit nakita ni Ina ang dugo na nagmumula sa kamay ni Duyon. Agad namang dinala ng driver si Duyon sa klinik para magamot. Matapos gamutin, nagpalitan ng business card ang driver at si Duyon. Pagkatapos noon, lumabas si Duyon sa klinik. Hindi nagtagal ay nagpakita si Yongmin. Tinanong niya ang kalagayan ng biktima at kung sino ito. Sinabi ng driver na maayos ang biktima habang iniabot ang business card ni Duyon. Laking gulat ni Yongmin nang malaman na ang nabangga kanina ay si Duyon na dati niyang partner sa misyon. Kinagabihan, naghihintay sina Duyon at Ina ng boss. Ibinahagi ng bata kay Duyon ang tungkol sa kanyang ina na nag-iisa at madalas na umiiyak buong gabi. Umaasa rin si Ina na mapalapit kaagad si Duyon sa kanyang ina. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nagpasya si Duyon na ibigay ang inihanda niyang regalo kanina. Tuwang-tuwa si Ina at niyakap siya. Samantala, malalim ang iniisip ni Yongmin. Nag-aalala siya na baka maghiganti sa kanya si Duyon dahil sa trahedyang nangyari 8 taon ang nakalipas. Ang kanyang pag-aalala ay nagdulot sa kanya ng kahibangan at nagsimulang makita si Duyon. Kinaumagahan, nang naghahanda si Han ng almusal, nakita niya ang bagong relo na suot ni Ina. Naghinala siya na ito ay regalo mula kay Duyon at pagkatapos ay sinabi kay Ina na tanggalin ito, ngunit tumanggi ang bata. Sinabi ng bata na hindi siya kailanman naging ganito kakomportable mula nang makilala ang mga bagong tao tulad ni Duyon. Matapos marinig iyon, napaiyak na lang si Han. Nang umagang iyon sa opisina ni Yongmin, inutusan niya ang kanyang mga alagad para subaybayan ang mga kilos ni Duyon. Patuloy na nag-aalala si Yongmin na baka maghiganti si Duyon sa kanya. Noong gabing iyon sa car wash, sadyang binisita ni Han si Duyon na aktong matatapos na sa trabaho.
Inimbitahan ni Han si Duyon sa kanyang salon upang magpagupit ng buhok. Sa salon, sinabi sa kanya ni Han na talagang na-miss ni Ina ang figura ng ama. Muling sinabi ni Han kay Duyon na anuman ang mangyari, kailanman ay huwag niyang bibigoin si Ina, at nangako naman si Duyon. Kinaumagahan, sa car wash, nagkagulo ang mga alagad ni Yongmin. Sinadya nilang hanapin si Duyon para bugbugin siya. Sa wakas ay lumabas na rin si Duyon na nakarinig ng kaguluhan at agad siyang binugbog sa hindi malamang dahilan. Sa insidente, binanggit ng isa sa mga alagad ang pangalan ni Yongmin bilang nag-utos na bugbugin si Duyon. Nagulat si Duyon nang marinig na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Yongmin. Matapos bugbugin si Duyon, bumalik ang grupo kay Yongmin ngunit sa halip na purihin, si Yongmin ay nagalit. Sinabi niya na hindi niya sinabi sa kanila na saktan si Duyon. Sa umpisa pa lang, sinabihan lang niya ang mga ito na subaybayan siya. Ngunit matapos itong bugbugin ni Yongmin, sa halip na sumuko, mas naging excited pa ang lalaki na subukan ang lakas ng maalamat na goblin. Samantala, sa klinika, ipinakita si Duyon na nagpapagamot habang ang isa sa mga alagad ni Yongmin ay patuloy na sinusubaybayan siya mula sa labas. Samantala, mukhang mas lumala ang pag-aalala ni Yongmin sa problema. Iniuwi siya ng kanyang driver, at habang nasa daan ay muling binigyang diin ni Yongmin na gusto lang niyang bantayan si Duyon, hindi para bugbugin ito. Kinabukasan, gumaling na si Duyon at nagsimulang magtrabaho muli. Samantala, ang mga alagad ni Yongmin ay tumitingin mula sa di kalayuan. Hindi nagtagal ay tinawagan niya ang kanilang pinuno. Sinabihan siyang kumuha ng mga larawan ng mga aktibidad ni Duyon at pagkatapos ay agad na ipadala ang mga larawan kay Yongmin. Sa ibang lugar, ipinakita si Yunju na binubuli ang isa pang estudyante. Biglang nagpakita si Ina at sinubukang ipagtanggol ang kanyang kaibigan na binubuli. Hindi matanggap ni Yunju ang ginawa ni Ina kaya tinulak niya ito at nauntog ang ulo sa isang haligi hanggang sa dumugo ito. Di nagtagal, nakatanggap ng tawag si Duyon tungkol sa nangyari kay Ina. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa ospital para alamin ang kalagayan nito. Si Ina ay ooperahan dahil nagkaroon siya ng pagkaalog sa kanyang ulo. Sa kabilang banda, nagpanik si Yunju. Hindi niya akalain na ang kanyang ginawa ay maaaring humantong sa isang nakamamatay na kahihinatnan. Tinawagan ni Yunju ang kanyang ama. Di nagtagal, dumating si Yongmin sa paaralan upang makita si Yunju na nakakulong sa opisina ng guro. Si Yongmin na isang assassin ay nagbanta sa guro kaya labis itong natakot. Sa ospital, matagumpay ang operasyon ni Ina ngunit hindi pa siya nagkakamalay. Sinabi ng doktor na maaaring dumana si Ina ng pinsala sa utak dulot ng trauma. Sinimulan ni Duyon na tapusin ang insidente. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang gumawa ng opisyal na ulat, ngunit hinikayat ng pulis si Duyon na ihinto ang isyu pati na rin ang abogado na sumang-ayon dito. Naghinala si Duyon na may mali. Naisip niya na nasuhulan ang magkabilang panig. Si Duyon na nabigo ay bumalik sa ospital. Hindi nagtagal, bumisita ang kaibigan ni Ina na si Dahi. Sinabi ni Dahi kay Duyon ang mga detalye ng insidente. Inamin niya na isang estudyante na nagngangalang Yunju ang nagtulak kay Ina. Matapos marinig iyon, agad na sumugod si Duyon sa paaralan upang makipagkita sa guro at sa isang estudyante na nagngangalang Yunju para maresolba ang problemang ito. Ngunit pinagtakpan ng guro ang insidente at nag-aatubili na tumulong sa paglutas ng problema. Hindi sumuko si Duyon at hinanap niya ang babaeng nagngangalang Yunju. Nang oras na ng uwian ay binati niya si Yunju pero biglang may umataki mula sa likod. Lumabas na isa pala sa mga alagad ni Yongmin ang umataki sa kanya. Inilayo din nila si Yunju. Sa sandaling iyon, nakita ni Duyon ang mukha ng isa sa kanila na pamilyar sa kanya. Naalala ni Duyon na ang mukhang iyon ang bumugbog sa kanya sa car wash. Sa wakas ay napagtanto niya na si Yunju ay may kinalaman kay Yongmin. Sa kabilang banda, isa sa mga alagad ni Yongmin na nagawang sunduin si Yunju ay agad na ipinaalam na si Yunju ay muntik ng kidnapin ni Duyon. Naisip ni Yongmin na gusto ni Duyon na maghiganti sa kanya sa pamamagitan ng pagkidnap sa kanyang anak. Kaya naman ikinagalit ito ni Yongmin. Sa wakas, nagbigay siya ng utos na patayin si Duyon sa sandaling iyon. Dumiretso ang kanyang mga alagad sa lugar kung saan nagtatrabaho si Duyon. Binantaan nila ang may-ari ng car wash para sabihin sa kanila kung nasaan si Duyon. Hindi ito tumigil doon, pumunta rin sila sa ospital. Doon, tinakpan ng tela ng isa sa kanila ang ilong ni Han at nawalan ng malay.
Samantala, dumating din ang iba pang alagad ni Yongmin sa apartment ni Duyon. Matapos matagpuan si Duyon, binigyan siya ng isang telepono kung saan nagpakita ito ng isang video call. Nakita niyang si Han at ina ay binihag. Nagalit si Duyon nang malaman na nasa panganib ang kanyang pamilya. Sa huli, ang kaluluwa ng mabangis na assassin ay bumangon at ang mga alagad ni Yongmin ay tinapos ng walang kahirap-hirap. Ang balita tungkol sa galit ni Duyon ay nakarating kay Yongmin. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kidnapin si Ina at dalhin siya sa gusali ng Sangmi Furniture kung saan sila dating nagtatrabaho. Samantala, dumating si Duyon sa ospital at nakita na lamang niya ang kanyang asawa na nahimatay. Habang nag-iisip kung saan hahanapin si Ina, naisipan ni Duyon na tawagan si Detective Choi. Iniulat niya na ang kanyang anak na babae ay kinidnap ni Yongmin. Sinabi din niya kay Detective Choi na siya ay babalik sa pagiging mabangis upang iligtas ang kanyang anak. Kinaumagahan, sinimulan ni Duyon ang kanyang misyon na iligtas ang kanyang anak. Hinarang niya ang sasakyan ni Yunju at binugbog ang mga bodyguard nito. Pagkatapos, sinabi niya kay Yunju na tawagan si Yongmin na kanyang ama. Matapos makontak si Yongmin, sinabi ni Duyon kay Yongmin na ibigay kaagad ang kanyang anak na si Ina. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Yongmin para sunduin si Yunju. Isang matinding labanan ang naganap. Ang mga alagad ni Yongmin ay madaling nabugbog. Isa sa kanila na naghihingalo ay pumayag na sabihin kung saan dinala si Ina. Matapos malaman ang lokasyon, nagmadali si Duyon papunta roon. Ngunit bago ito, iniwan niya si Yunju sa kanyang amo sa car wash at sinabihan ang amo na alagaan siyang mabuti. Ipinaalam din niya sa amo na pupunta siya sa gusali ng Sangmi. Samantala, nakuha ni Detective Choi ang balita ng isang kaso ng massacre. Hindi niya inaasahan na si Duyon ang may gawa ng lahat ng ito. Habang iniimbestigahan ang pinangyarihan ng krimen, nakakita siya ng pahiwatig kung saan hahanapin si Duyon. Samantala, pagdating sa gusali, sinalubong ni Yongmin si Duyon na nagsabing ibigay si Yunju. Sinabi rin ni Duyon kay Yongmin na ibigay ang kanyang anak. Nagtalo sila at ilang sandali pa ay nagpakita ang mga alagad ni Yongmin. Agad nilang sinalakay si Duyon nang walang paligoy-ligoy. Kahit nasugatan si Duyon, hindi nawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nagtagumpay siya na talunin ang mga alagad ni Yongmin. Naisip ni Yongmin na magandang pagkakataon ito dahil nasugatan si Duyon kaya bigla siyang umataki. Natapos ang tunggalian sa isang tabla. Nakiusap si Yongmin kay Duyon na ibigay si Yunju. Hindi nagtagal ay napagbigyan ang kahilingan. Si Yunju ay dinala doon ng amo ni Duyon. Nang makita ang kanyang anak ay hindi man lang nasaktan kahit kaunti. Sa wakas ay handa na rin siyang ibalik si Ina at nagkasundo ang magkaibigan. Ilang sandali pa, dumating si Han kasama ang mga pulis at ambulansya. Si Ina ay dinala pabalik sa ospital upang ipagpatuloy ang pagpapagamot, habang si Duyon mismo ay nakaranas ng matinding pinsala. Sa kabila ng matinding sakit na kanyang naramdaman, masaya siyang makita na tuluyang nailigtas ang kanyang anak. Nagtatapos ang pelikula nang tinulungan ni Yongmin si Duyon para tumayo. Ipinapakita nila dito na sa kabila ng mga nangyari ay nanaig pa rin ang kanilang tunay na pagkakaibigan. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!